Taramdam ang kalibungan usa nga programa nga maghahatag iyo yung kasayuran may tungod ang mga serbisyo o aktibidades ang DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdam ang kalibungan magpapahayag ang mga hibagduanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan kabahin ang pagbaguhan aton klima o climate change. Taramdam ang kalibungan. DENR, Balita, Kalibungan. Mopay nga takna mga kasangkayan, haaton balita kalibungan. Kahuman madiretso han na Super Typhoon Yolanda ang dating Laboratory and Environmental Management Bureau or ENB utro ini nga natindog gabalik kan formal na nga ginabrihan para mahimo nga analysis center han mga testing samples kumo kabakyang han kanang ENB monitoring ngan na permit renewal nga mga aktibidades dinhi ha Region 8. Igin na pasaro ni Ms. Leticia R. Maceda, Regional Director han ENB, nga magsiserbi ang facility como testing center para han mga water and wastewater samples tika nga mga industriya, mga ahensya ng gobyerno, nga iba pa ng mga establishments sa region para makita kung nagsusunod hirahan Clean Water Act. Kasumpa ito, magsusuporta liwat han kanan DENR mga programa kabahin ng Clean Water Act sugad han ambient air monitoring and the source emission testing. Mapapadali liwat ang pagproseso ini ng mga sample kay diri na tinahanglan igpadaraan mga sample ngadto ha ibang mga region sugad ngadto ha Cebu. Ginayat naman ang tanan nga i-maximize ang nasabing facility para makahatag inihin di kalidad nga serbisyo ha mga makantuhini nga laboratorio. Naghatag yung suporta ang lokal nga panggobyernohan han bungtuhan palo ang Provincial Government of Leyte ngan han Department of Public Works and Highways or DPWH ha pagtukod balik ini nga laboratorio. Masubra 50 pa ang mga pamilya nga illegal naguukoy ha sulod han protected area han Lake Danao Natural Park or LDNP ha Ormoc City ang ginahangyo nga voluntaryo nang bumalhin ngadto hagin alutaga nga relocation site para haira. Mahinumdum naman nga kahumanhan na makusog nga linog didahan na tuig 2017 nakitaan nga diri nakaangayan nga pag-ukyan ang pira nga natudlo ka mga lugar sulod han LDNP. Labot la ito dinhi pag diri mismo ha pag-ukoy nga napaghimo hen na bisan anong activity sulod han usa nga protected area. Out of 500 may daya na observe namon dito park 57 nito nga aada pa nga waray pa baga iiwas. So ini nga mga 400 plus may relocation site ini dito ha barangay Dolores. So tungod din nag-COVID man kita, waray kita maka further act ini. Pero yan ang amon pagpambi nakuha naton ini na natakol ta ini. So maghihimulat kami another communication talaga pagpa-out tayo. So amo ito ginwarn nga ni ako mismo nakadto kan technical working group nagkuan ako nga kung diri talaga inira maiwas ipo-force ta talaga inira. Kay diri illegal talaga ini nga ira activity dida. Nauna nga nagpaabot ni notisya ha mga apektado pero waray na ini masundi kay gingamit ang ira babalhinan como COVID-19 Isolation Center han City Government han Ormoc. Haya na, tapos na ang paggamit hini nga pwede na mabalhinan in mga natudlo nga pamilya. Pangatapusan, igin na kakalipay ang nagtitikadamo nga klase-klasehin ng mga wild species nga makikitaan hasul mismo ang Lake Danao Natural Park or LDNP. Ini ang nakita nga obserbasyon basar ha mga nabungkos nga mga datos nga naglabay nga mga ginhimo nga biodiversity monitoring system. Pira mga bag-o nga nakitaan ha LDNP amo ang tarsier nga Philippine pygmy squirrel. Kadugangan ini ha dati nga mga iba-iba nga mga klase hin mga agila nga nakatamsihan nga nakadokumento
ngan na mga tanom sugad han endangered na pitcher plant. Actually, na-surprise kami. Kaya we do expect because yung result ng mga previous BMS few years ago, medyo hindi masyadong maganda. So, last year, nung nagkanda kami ng BMS, we were surprised nga talagang at least andito pa sila, like madaming species talaga yung na-observe namin, especially yung Brahminicate na talagang bihira lang na makikita dito. Pero fortunately na-document namin yon. And then wild duck, squirrel, at iba pang mga klaseng bird species. Hindi malaki man o maliit, talagang nakikita namin dito 'yan. Yung mga tao, yung mga gustong pumunta dito sa Lake Danau, you're free to pumunta dito. And just remember lang na if may kaakibat tayong mga responsibilidad if andito na tayo sa protected area. Ang ira presensya ha LDNP nagpapakita la nga diri pagod duro nga nadidisturbo ang kalibungan hini nga protected area nga manibsog ang iya ecosystem. Padayon naman ang ayat nga mabisita ha LDNP nga maging responsable ha ira mga activities nga hihimuon nga diri makakaruba ha kalibungan ngan ano pagsiguro nga diri maglabog o magbilin han ira mga basura ha parke. Hangara han Department of Environment and Natural Resources o ang Regional Strategic Communication and Initiatives Group. Chito Morante para ang Balita Kalibungan. Iyo palahing batian ang DENR Balita Kalibungan. Og yan na aton taramdan ng kalibungan na naton bisita, amo ang Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer C. Bascos. Magandang umaga po, Forester Bascos. Good morning, Chito, at sa iyong mga televiewers. Maupay nga aga sa inyo. Okay, at gusto lang po natin malaman, ano po ba ang kabuuan na concept ng National Breeding Program, no, ang NGP, at ano ba ang mga layunin nito, Sir Elmer? Actually, yung NGP, this was conceptualized noong 2011, no? This was banner program ng DNR during the time of President Pinoy, no? And the main objective of the program is the sustainable development of our natural resources, especially the forests, the biodiversity conservation, poverty alleviation, and food security at the time. Paano ba ang NGP, itong tinatawag nating National Breeding Program, nakakatulong sa reforestation efforts, no? Sa ating denuded forest lands at sa ating paglaban sa detrimental effects ng climate change? Actually, nung nagsimula nga ito, ang main objective nga, sabi ko kanina, is to rehabilitate around 1.5 million hectares, no? And about 1.5 billion trees ang itatanim natin. So, with this magnitude, we hope to really combat yung climate change natin, no? At the same time, yung poverty alleviation, and involvement ng ating mga communities sa reforestation program natin ng gobyerno during that time. So, napakalaki ng positive effect nito sa ating environment pagka nataniman natin yung 1.5 million hectares na ating denuded forest. I see. Gusto lang po natin magkaroon din ng karagdagang impormasyon. That is why I have to ask you further. Paano din naman nakakaambag sa ekonomiya at hanap buhay, lalo na sa ating maralitang magsasaka, ang National Breeding Program? Malaking ambag ito sa ating mga komunidad, lalo-lalo na doon sa mga mahihirap nating kababayan, no? Sa unang taon nito, maraming na-involved ng mga tree nurseries kung saan nag-employ sila ng maraming mga pamilya sa kanilang mga paligid.
At marami rin mga people's organizations na involved sa production ng seedlings. And at the same time, yun namang mga communities na nasa loob ng mga gubat kung saan ang ating reforestation ay ginagawa, ay ni-employ din natin sila as planters, as rehabilitation maintenance people para maging successful talaga yung ating reforestation program. So napakalaki ng impact nito sa economy ng ating mamamayan, lalong-lalo na sa upland at sa mga rural communities natin kung saan anduro yung mga tree nurseries natin nung araw. I see, okay. Kasi we have the NGP and we also have the ENGP. Ngayon, dito sa ating region, sa ilalim ng original na National Breeding Program, ano po ba ang ating naging target na lawak na tataniman simula 2011 hanggang 2016? Now, ano po ba ang naging actual na accomplishment natin in terms of the areas na nataniman at bilang ng mga people's organization, POS, o mga tao na natulungan ng programa ito? From 2011 to 2016, yun yung period kung saan natin ginawa yung National Greening Program, na during the time of President Pinoy, we have targeted around 115,000 hectares. To be exact, 115,298 hectares, And out of that, around 118,887 hectares were actually planted, So it's about 103% ang ating accomplishment dito. But of course, this was based on the validation that was conducted before the end of the program in 2016. I see. Kagaya lang sinabi mo, 2016. Now, lapos sa original na plano hanggang 2016, we know that hanggang 2016 lang ang National Greening Program ay in-extend ito hanggang 2028 na ngayon ay tinatawag na nating Enhanced National Greening Program or ENGP. Now, ano po ba ang mga basis nito? Ano ang basihan? At ito ay inahaba pa ng ilan pang taon, Sir. Unang-una, before matapos yung programa ng 2016, sabi mo nga, tama, this was extended until 2028. So nakita ng gobyerno ang impact talaga nito sa objective ng programa, like yung sa sinasabi nga natin kanina, yung sustainable forest management, biodiversity conservation, yung poverty alleviation, at saka yung food security. So nakita nila na maganda yung programa at dapat ituloy-tuloy natin to. At nakita rin nila na limited lang talaga yung target natin for that period, 2011 to 2016, 1.5 million hectares lang. So napakalaki pa ng ating mga denuded forest land, degraded forest land sa buong bansa. Kung may 30 million hectares tayo na buong sukat ng Pilipinas, around 15 million yung talagang dapat timberland areas natin, So around 6% na lang talaga ang fully covered. So napakalaki pa ng ating hahabulin. Kaya nga minarapat ng ating kalihim noon, si Ramon Pahe, na i-include na natin lahat ng degraded forest land sa ating programa. Kaya nga sabi niya, dapat ito ay magtuloy-tuloy hanggang 2028. Okay. With the extension of the National Greening Program, restoring our forests, helping our families, this discussion will continue with our Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Albert Vasquez, just right after this. Sama-sama natin protektahan ang ozone layer. Pumili ng HCFC Free Air Conditioners. Ito'y mabuti sa kapaligiran at mas matipid pa sa kuryente. HCFC Free Air Conditioners. Mas magaang sa planeta, mas magaang pa sa bulsa. Itinatag ang Montreal Protocol upang pangalagaan ang ozone layer. Ito'y naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga bansa. Ngunit marami pa rin gumagamit ng mga aircon na mayroong HCFC o hydrochlorofluorocarbons.
dito sa Pilipinas. Tayo nang tumulong sa pagbawas ng masamang kemikal na ito. Pumili ng HCFC Free Air Conditioners. Ito'y mabuti sa kapaligiran at mas matipid pa sa kuryente. HCFC Free Air Conditioners. Mas magaang sa planeta, mas magaang pa sa bulsa. Dati wala namang ganitong kagrabing tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Karamdam ang kalibungan. As we continue with our discussion on the Enhanced National Greening Program, and of course with the Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos. And of course, we are talking about ENGP, the restoring of our forests and helping the families. Sir Elmer, sa ENGP ngayon, ano naman ang sa kabuuan, no? Ang bagong target sa implementasyon nito? Ano ang pagkakaiba nito sa NGP kung meron man? Actually, itong bagong ENGP, no, ito ngayon ay pumapailalim sa isang advokasya ng ating kalihim, no, Roy Simato, yung Tayo ang Kalikasan. Nakita niya na ang isang programa to be successful, dapat i-involve talaga natin ang community, ang families, ang mga communities, ang mga stakeholders natin, no, to make it successful. Kaya ngayon, kagaya ngayong taong 2021, minarapat niya na magkaroon tayo ng family approach sa ating ENGP, kung saan ang mga upland farmers natin ay ini-engage natin na i-develop nila yung kanilang mga upland areas o yung adjacent sa kanilang upland farms para taniman ng mga punong kahoy, ng mga fruit trees para sa National Greening, Expanded National Greening Program. So, nakita niya na mas epektibo ito, no? At lalo-lalo na kung ang mga people's organization kung saan sila membro ay tutulong din sa pamahalaan upang mas supervise, matulungan sa logistic kung paano mapasweldo yung mga tao, ay magiging epektibo talaga yung programa kung merong pakipagtulungan ng pamilya at ng mga people's organization. Ito yung kaibahan ng Enhanced National Greening Program or Expanded National Greening Program doon sa lumang National Greening Program. I see. Okay. I do believe we are already on the 5th year, no? Tayo nasa ikalimang taon na sa implementasyon ng ENGP, no? Now, particularly dito sa region, ano po ang mga target natin at ano po ang mga initial assessment natin dito, Sir Elmer? Ang from 2015 hanggang 2019, ang ating Expanded National Greening Program ay nakapagtala na tayo ng mga around 85,874 hectares na nataniman, no, sa Expanded National Greening. At ang katumbas nito ay ang mga employment na ibigay natin sa mga communities, sa mga member ng mga people's organization at mga families, no. Ito ay nare-record din natin o sinasabi din natin ito sa community-based employment program ng Department of Labor. So, nakakatulong tayo doon sa pagbabawas ng unemployment sa bansa. So, napakalaking factor talaga or contribution ng ENGP sa employment ng ating mga mamamayan sa Pilipinas. Okay. You know, in whatever we do, be it successful, pero bago tayo napupunta sa pagiging successful, ay minsan may mga problema din, ano? Before we go to the highest peak. Now, ano po ang mga malalaking problema o sagabal sa ating hinaharap sa implementasyon
ng ENGP at paano po ito natin nare-resolba, particularly dito sa Department of Environment and Natural Resources? Sir Elmer. Actually, ang isa sa malaking problema natin sa National Greening Program talaga ay yung tinatawag nating maintenance ng ating mga reforestation areas, no. Yung mga nataniman na natin, no, marami marami dito ay talagang after 3 years ay napapabayaan kasi nga wala na tayong maintenance dito, no. At pangalawa, yung mga lugar na naipipili natin para sa ating ENGP ay mga degraded areas na to. So marami rito talaga ang talagang acidic na or medyo hindi na mataba ang lupa po. So napakahirap talaga ng survival ng ating mga plantation. No, so maganda yung family approach kasi natututukan ng pamilya yung kanilang plantation. So mas maganda ang rehabilitation, maintenance ng ating mga plantation. Okay, somehow ay nakikita natin na there are solutions to any problems that we encounter. But then anyway, bago po tayo magpatuloy, panoorin po natin ang isang testimonial ng isang PO beneficiary ng National Greening Program, ang nagkaurusa San Roque Farmers Association or NAGSARFA. Dito mismo sa Tacloban City na pinangungunahan ng kanilang president na si Marciano A. Omeres Jr. Take it away. Nagpapasalamat ako hining NGP, National Greening Program, kay anhadtohan na waray pa ini aabot. Medyo makuri ramon na pagpakabuhi nga di kay guti ay laan nagpapasuhol, guti ay laan nagsusuhol, pagkatapos barato pa, mga 200 o 250. Yan ang pagabuti na greening program. May damanggod pundo, baga nakakaisakto, nakakabulig han mga tao nga parag-uma. Ito nga, kita-kita ko, nakahatag akong usa ka adlaw, basta mo ba'y magtanom, o ba'y magserbisyo, nakahatag akong 500. So, dako nga bulig, ang nahihatag nga dohan akong mga member, sugad man diri member din ni barangay. Ang naging kapayan hini para hadton mga member kaya nira to na natamnan. Pagkatapos hadton panahon na pagtrabaho nakakumpera, nakasweldo pera kan usa ka semana hasta nga nang katapos. Nganya naliwat ini nga mga tanom mga adhoy mga tuna hira nagsisirbi nakaka-harvest na gyapon nira. Amo tunda akong advantage. Ang sobra, nakapalit kami na tuna amin ni, kalugaringon ni kan NGP ni. Ini ang palit namon ini 70,000, andi nag-additional nga do 50,000. Kaya NGP ni tutukdawan ko amin ini itong property, iton association kaya NGP ni. Pagkatapos nakapalit kami hin baboy, 7 ada anay, hasta yana, amin ito kung makikita naton dito amon. Ito pa ito yan. Naghimo kami mga pigpin. Nagpapasalamat ako ha DNR tungod hining National Greening Program. Nga dako na ibulig hini. Inatunta nga damo pa ang mabuligan ngadto ha mga hagrayo ng mga barangay. Diri la kita mabudlay kay tungod amo manggod aton pagbulig. Salamat sir. Okay. All right, thank you very much. Now, sa ating pagpatuloy sa pakipanayam kay Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos, kung saan pinag-usapan natin ang ENGP, Restoring Our Forests, Helping the Families. Sir Elmer, sa ating implementasyon ngayon ng ENGP, ay tila may ginawa tayong pagbabago sa strategies, whatever they are, no? And then, of course, noong una, ay PO-based tayo. At ngayon naman ay in full swing na tayo sa tinatawag nating family-based approach. So, that's what you have mentioned a while ago. So, ano po ba itong family-based approach? Ano ang mga pagkakaiba nito sa PO-based? And one more thing, ano po ang advantages at disadvantages nito kumpara sa PO-based? Sir Elmer.
tama ka, Chito, no? Merong ngayong pagbabago, no? Dati tayo ay PO-based, tapos nung lumabas yung FMB Bulletin number 30, naging family approach ng ating mode ng contracting, no? But lately, dahil sa mga feedback na nanggaling sa mga field offices, sa mga CENROS, sa mga PENROS, at sa regional office na rin, na may mga problema kung direct tayo sa family approach. So binago nila ito at nag-involve ulit tayo ng PO, no? PO. Yung FMB Bulletin number 30 ay binago ito or inamen, no? Kung saan inilagay pa rin ang PO, kung saan ang PO ay tutulong sa disbursement ng bayad natin sa mga family, no? Ibig sabihin, yung PO ay makakukuha ng 5% ng total cost ng programa para na rin sa kanilang ginawang pagtulong sa atin, no? Kasi hindi naman madali na magpasweldo ng mga daan-daang pamilya, no? Sa DNR napaka tedious nito or napaka-complicated. Mahihirapan ang ating family na maningil sa DNR. Samantala kung ipapadaan natin to sa PO, ang PO ang maggagawa ng listahan, sila na rin ang gagawa ng payroll, at ibababa natin ang pera sa PO at ang PO naman ang magbabayad sa family. Mas nakikita namin na mas madali ito at wala ito nilalabag sa procurement law. So ngayon, family approach pa rin tayo but with involvement of PO. Ibig sabihin, hindi kagaya ng araw, ang pera, ang kinokontrata natin, ang PO, bahala sila kung magkano ipasweldo nila sa pamilya. But now, dito sa bagong programang ito, malinaw na 5% lang ang pwedeng ikaltas ng PO dun sa kabuuang budget ng programa. So, ramdam na ramdam talaga ng family ngayon yung programa natin, no? Maiwasan na rin pati yung mga usap-usapan dati na unverified naman na yung PO lang ang talagang nakikinabang. But with this program, sa family approach na amended, no, ay napakalaki ng impact nito sa community. At yun ang nakikita ng ating sekretaryo, no, ang impact nito sa talagang beneficiaryo, hindi lang sa mga PO officers. So, yun ang malaking impact. At kaiba nito sa mga previous na programa natin. Well, gentlemen and ladies, you are watching Karamdahan Kalibungan on Facebook. With our guest, of course, Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Bascos, as we are talking about the Enhanced National Greening Program, Restoring Our Forests, Helping the Families. We'll be right back in just a while. Sama-sama natin protektahan ang ozone layer. Pumili ng HCFC Free Air Conditioners. Ito'y mabuti sa kapaligiran at mas matipid pa sa kuryente. HCFC Free Air Conditioners. Mas magaang sa planeta, mas magaang pa sa bulsa. Itinatag ang Montreal Protocol upang pangalagaan ang ozone layer. Ito'y naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga bansa. Ngunit marami pa rin gumagamit ng mga aircon na mayroong HCFC o hydrochlorofluorocarbons dito sa Pilipinas. Tayo nang tumulong sa pagbawas ng masamang kemikal na ito. Pumili ng HCFC Free Air Conditioners. Ito'y mabuti sa kapaligiran at mas matipid pa sa kuryente. HCFC Free Air Conditioners. Mas magaang sa planeta, mas magaang pa sa bulsa. Dati wala namang ganitong kagrabing tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ng mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Karamdahan ang Kalibungan.
Thank you very much, and we're back right here atong taramdahan ng Kalibungan on Facebook with our guest, Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmer Pascos. We are discussing about the Enhanced National Greening Program, restoring our forests and helping the families. Sir Elmer, gusto lang po nating malaman, no, para sa taon na ito, Oh, Chito, no, baka magulat ka, no, kasi ang region ay isa sa may malaking target sa buong Pilipinas, kung hindi siya yung pinakamalaki, no. For 2021, meron tayong target na around 14,997 hectares, no. So napakalaki nito. At ito na rin siguro ay base sa laki na rin ng forest area ng forest land ng Region 8, no. So, pinoproject namin, o actually hindi pinoproject, no, but base sa aming computation at sa binigay na datos ng mga field offices, no, magkakaroon ng around 2,065 families ang i-engage natin dito sa National Greening Program para sa taong ito. So, napakaraming pamilya. At pangalawa, ito ring mga ang mga pamilyang ito, some of them are part ng mga barangays na sinasakop ng ating LCAC, no? Alam mo naman siguro yung LCAC, no? Meron din tayong contribution doon para sa pag-e-end ng local communist insurgency sa Pilipinas. I see. We know very well that this will take long, no? Dahil tatagal pa itong Enhanced National Greening Program, hanggang sa susunod na administrasyon, ano po ang nakikitang direksyon pa nito? No? And then, ano ang mga importanteng sangkap para masiguro na makamit natin, no, ang nilalayong maabot ang programang ito, Sir Elmer? Ang 2021, napakalaking factor nito sa magiging direction ng ating National Greening Program hanggang 2028. Kasi nga, family approach tayo ngayon, no? Pag maganda ang naging successful itong family approach with the help of our people's organization, baka ito ang talagang maging ang magiging daan na para ang ating National Greening Program ay magpatuloy, no. At isa pang nakikita kong maaaring mangyari ay yung i-open natin yung mga graduated NGP natin, no. Yung mga wala nang maintenance, yung mga after 3 years ay hinayaan na lang natin na mabuhay ng sarili niya. Kung yung naman mga nasa CBFM areas ay yung mga inaalagaan na ngayon ng mga CBFM, no. Baka i-open natin ito sa mga business communities as part ng bagong programa na kinoconceptualize ngayon sa DNR na involve natin ang business community sa development nito at para magkakaroon tayo ng production sharing dito kung saan ang magkakaroon ng partnership ang DNR at ang mga business sector at sa mga people's organization. So I think yun ang magiging daan talaga at para unang-una maging successful yung mga ating plantation na taniman na natin at pangalawa masustain natin yung konsepto ng poverty alleviation at saka food security natin. Kasi marami ring mga National Greening Program sites ang tinaniman natin ng mga fruit trees. So I think yun ang magiging direksyon. Okay, I see, Sir Elmer, matanong ko lang, no? Maliban sa Enhanced National Greening Program, ano ba yung iba pang programa ng DNR kaugnay sa reforestation o greening effort natin? At ano po ba ang kabuuang assessment po natin dito, Sir Elmer? Actually, maraming programa ang DNR patungkol sa reforestation, no? Unang-una,
meron tayong CBFMA, no, kung saan ini-involve natin yung mga communities na mag-organisa, no. Ang gagawin lang nila, taniman nila yung lugar nila ng mga fruit trees at saka mga punong kahoy, at the same time, pangalagaan nila yung surrounding forest nila, no. So, isa yon. Pangalawa, yung ating mga protected areas. Napakalakas na rin ng ating mga protected area management dito sa Pilipinas, kung saan yung mga existing na mga kagubatan natin doon ay ni-enhance natin, no. Kasi ito yung mga gene pool natin, no. Ito dito natin kukuhanin yung mga ating mga raw materials balang araw, either sa gamot, sa iba pa mga gamit na kung saan natin makukuha sa halaman, no. Isa pang programa natin ay yung mga SIGMA natin, no? SIGMA and IPMA areas natin, kung saan ang large chunk ng mga denuded forest land natin, binibigay natin sa mga private sector para taniman nila ito. Makapag-harvest lang sila doon sa kanilang itinanim. At with conditions also na yung mga existing forest stand doon ay aalagaan nila at ima-manage nila. Isa pang programa natin ay sa Environmental Management Bureau. Lahat ngayon ng mga ECC na ini-issue ng EMB ay may collateral dito or may conditionalities na kung saan nagtatanim sila ng mga puno sa mga lugar na i-designate ng DENA. Marami na ito, marami ng mga korporasyon ang meron ganito mga programa. So nakakatulong ito sa National Greening Program natin, sa reforestation natin, no. Ang MGB, ang Mines and Geosciences Bureau, ganoon din ang binibigay nila sa kanilang mga ISAG permit na binibigay, no. Dapat magtanim din sila. At sa MGB naman, ang kanilang species na sinasabing itanim ng mga ISAG, ng mga mining companies, ay mga bamboo plantation. So, pag pinagsama-sama mo ito, napakalaking programa nito, no? And without doubt, ito'y talagang magkakaroon ng malaking impact sa ating forest management saka sa climate change mitigation and adaptation natin. I see, okay. Para naman sa ating mga representatives, ang mga para sa mga kumakatawan ng ating mga people's organization na naka-benefit sa National Greening Program, Enhanced National Greening Program, at ating mga family beneficiaries, no? Ika nga, sa ngayon. Ano po ang mensahe natin sa kanila para maging matagumpay ang programa nito, Sir Elmer? Sa ating mga kababayan sa Upland, no, yung ating mga family na ating mga in-engage dito sa ENGP at sa mga pamilya pa na ating i-engage, no. Ang gobyerno po ay seryoso na kayo ay makatulong. Bibigyan namin kayo ng sapat na logistic para makatulong sa ating National Greening Program. At kayo rin po ay gagawin namin later on, siguro beneficiaries ng mga itinanim nyo, no? Gumagawa na po ng mga pamamaraan ng gobyerno kung saan ang mga nagtanim sa National Greening Program ay magiging beneficiaryo rin ng ating National Greening Program later on. Maliban pa ito sa mga indirect benefits ng National Greening Program, no? Pag may magandang ating kapaligiran, mas mababa ang ating mas mababa yung ating mga sakit sa paghinga, no, yung mga problema natin sa paghinga. So malaking bagay ito sa ekonomiya natin kung ang mga mamamayan natin ay malulusog lahat. So napakalaki pong tulong ng mga family natin, no, at habang meron pong National Greening Program, I think at lalong-lalo na at mapapatunayan natin 2021 na ang pamilya ay isang napakalaking instrumento sa pagpapaganda ng ating kapaligiran. I think magpapatuloy at kayo pa rin ang aming magiging unang-unang beneficiaryo. I see. Okay. Para naman sa ating mga employees, no, ng pamahalaang Department of Environment and Natural Resources,
lalo na yung mga nakatutok sa implementasyon ng Enhanced National Greening Program. Ano naman po ang mensahe sa kanila? Sa aking mga kasama sa DNR, lalo na sa mga field offices, no, pinagkatiwalaan po tayo ng ating gobyerno na i-implement itong programang ito. Binigay sa atin ang sapat na pondo. Sana pangalagaan natin ito, makita po natin na talagang ito ay nagagastos sa tamang paraan. Paano natin gagawin yon? Dapat lagi nating minomonitor ang ating mga projects para hindi naman nasasayang ang pondo na binigay ng gobyerno. No? At pangalawa, may mga programa tayo ng mga sa IEC natin, sa SEPA, no? Gawin natin ito para makatulong, maiparating natin sa mga upland dwellers natin na ang programa natin ay seryoso at ito'y nangangailangan din ng equal sharing ng responsibilities. No? Tayo sa gobyerno, ang mga communities naman ay may responsibility rin para makita na talagang ang programa natin ay na-implement ng tama. Sabi nga doon sa advokasya ng ating mahal na kalihim, tayo ang kalikasan. Ibig sabihin, pag gusto nating gumanda ang ating kalikasan, dapat may wide participation ng community. Paano sila makapag-participate kung hindi nila alam? So, dapat iparating natin kung ano yung mga programa ng gobyerno at kung ano yung mga nire-require ng gobyerno sa kanila. So, kung ano naman at kung nanganganib naman ang inyong buhay, hindi naman namin sinabi na talagang sumuong kayo rito, but situate na maging ligtas tayo habang ini-implement natin ang mga programa natin. Lalo-lalo na nasa labas tayo ng kabundukan, nasa loob tayo ng kabundukan kung saan andun lahat ng elemento. No? So yun lang siguro at nagpapasalamat din ako sa mga taga-DNR, sa aking mga kasama sa field offices at nakita ko kung paano nila implement ang NGP dito. So mahigit 9 na buwan kong pananagliti dito, nakita ko talaga namang seryoso ang ating mga nasa field offices na implement ang programa. So mabuhay ko tayong lahat sa DNR. Well, I guess it's time for us to wrap up the program. Before we go, Sir Elmer, maybe you want to share some more information o kaya mayroon tayong mga panawagan na gusto mo maipahatid sa ating mga nanonood. And then of course, didiretso tayo sa iyong mga parting words. Okay, take the opportunity, Sir Elmer. Yes, again, Chito, thank you for this opportunity na ibigay ko yung ilad ko, yung National Greening Program natin. No? At sa ating mga kababayan dito sa Region 8, umaasa po kayo na ang DNR po ay laging andirito para pangalagaan po ang ating environment at natural resources. At ini-encourage din ko kayo na kung halimbawa meron kayong nakitang problema o paglapastangan sa ating environment, kami po ay laging bukas. Meron po kami mga hotlines actually sa 888 at hindi po namin minamasama yung sasabit nyo po ng mga complaint nyo sa 888 kasi po ito ay isa na rin paraan para matutukan namin ang aming mga field offices na gumawa ng nararapat sa batas at ganoon na rin ang ating mga community, no, na sa tingin nila na ang ating kalikasan madaling abusuhin, no? Kasi nga meron tayong tinatawag na tragedy of the commons, no? Kasi libre ito, walang lahat tayo ay inaabuso natin, no? Huwag naman po sana kasi may batas sa bawat pagkilos natin dito sa ating lipunan at ang DNR po ay laging anduron para ipatupad ang ating batas sa environment and natural resources. Okay, tungod nga ba rin ang kita unan pa mga kasangkayan, dinitalaan na itapuson, ininato na pagkarusa at ramdan ng kalibungan, nga iging padang tayo, hamo pa yung kaburuton ng Department of Environment and Natural Resources, din ni Region 8, pinagin aton Regional Executive Director Tirso Parian Jr.
Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Art Salazar, ug Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Jose Elmar Bascos, nga kundiin, hiyan aton naging bisita. Hinin aton taramdan kalibungan on Facebook, nga kundiin, we talked about the ENGP, the Enhanced National Greening Program, restoring our forests, helping the families. And ini nga programa, hapan limbasog gihapon, han Regional Strategic Communication and Initiatives Group, o RC, no? Nga minamangaluhan na Ms. Maita Reyna Gomez Ocgang, o gani mga kaupod ha opisina, yara Ma'am Rowena, Ma'am Bona, Ma'am Hedy, Ma'am Hazel, Ma'am Perlis, Sir Johan, Sir Ogie, and Sir Saide. This is your friend Chito Morante, saying thank you for having been with us on Taramdan Han Kilibungan. Ayus! Iyo palahibatian ang Taramdan ang Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag ha iyo'y kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdan ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabroanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ang pagbago ang aton klima o climate change. Taramdan ang Kalibungan. Wala ka bang napupuna o aking kaibigan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? May polusyon sa hangin, pati na sa mga ilog natin. Basura'y kumakalat, san ka man tumingin. Sinong sisihin sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ito'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Berdeng kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sisihin sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag nating hayang ito'y masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula, wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay, karugtong ng ating buhay. Kalikasan ating ingatan,
di